if you are ready now, you can comment down below at sabihin po ninyo, I am ready to receive the message of God. Okay? Hindi naman, sabihin ninyo habang kayo nakaupo diyan, with faith, with boldness, sabihin po ninyo, I am ready to receive the message of God for me. Okay. Every time na tayo nag-gather, laging merong message si Lord para sa ating pong lahat. This month of January, we are talking about running the race. Our theme this January is running the race. At nakita natin na sinabi po ng Biblia that God has set a race in front of us. Ngayon po, sa pagwawakas po ng ating pong series na pinamagatan po natin, Running the Race. Ang pamagat po ng aking i-share ngayon, pinaka-final message, ay finishing strong. Gusto ng Panginoon na matapos natin ang takbuhin ng buhay, na tayo ay malakas pa rin, matibay pa rin, matatag pa rin, hindi tayo manghihina. So samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaralan po natin naman ang storya ng buhay po ni Elijah. Basahin po natin ang 1 Kings chapter 19, verse 1 to 7. 1 to 3, go! Nagngingit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Ahab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Verse 2, kaya nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ito rin at higit pa rito ang iparurusa sa akin ng mga Diyos. Ito yung Diyos na sinasamba ni Jezebel. Kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay tulad ng ginawa mo sa kanila. Natakot si Elias. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Huda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilan. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Verse 5, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain niya siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, bumangon ka. Arise! Tapikin mo sa balikat yung katabi. Yan. Yan naman, ikaw naman nagpunas ng alcohol. Ano? Sabihin mo sa iyong katabi, arise! Sabi nung katabi mo, aray. Ayun. Sabi nung, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Pwede bang sabihin mo nga sa iyong katabi, napakahaba pa ng lalakarin mo? You have a long journey. Hindi ka pa kukunin ni Lord. Kayo mga nanonood dyan, sa inyo pong mga bahay, just comment down below, mahaba pa ang lalakarin ko, hindi pa kukunin ni Lord. Okay, sabi po dito sa verse 8, go! Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sabihin mo siya katabi, gutom lang yan. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Okay, pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa po natin ng kanyang buhay at mga banal na mga salita. So, sino po ba si Elijah? Siya po isa pong propeta na taga-Tesbi na siya sinugo ng Panginoon para po siya ay mag-prophesy na within 3.5 years ay hindi uulan. Hanggat hindi niya sinasabi ay hindi uulan. Bakit po nagdeklara siya ng ganon? Sapagkat ang Israel po ay tumalikod na sa Diyos at sila po ay sumamba kay Baal. Yan po ay sa pangunguna ni Ahab sa impluensya ng kanyang asawang si Jezebel. At nagkaroon po ng matinding tagtuyot doon sa Israel nung time po na yon. At dahil po doon ay nagtago si Elijah, at alam niyo nung po siya ay nagtago sa Kerit River, pinoprovide ng Diyos ang kanyang pangailangan during crisis. Meron po mga uwak na nagdadala po sa kanya palagi ng
mga pagkain ng tinapay at saka po karne at umiinom siya sa batis. At dumating po yung time, dahil sa matinding pagtuyot, nahiga na po din ang batis, umalis siya doon, pumunta po siya doon sa bahay po ng isang widow, at nag-miracle ang Panginoon doon sa bahay ng widow, hindi naubos ang langis niya, at pati ang kanyang lalagyan ng harina ay hindi nakulangan, kundi nagmo-multiply ito. Ito po si Elijah, mga kapatid. He is a man of God na siya po ay on fire. Siya po ay nakabuhay din ng mga patay. Siya din po ay naggawa ng miracle. Yung pagkain ng babae na palo ay kanyang naparami. Nung kung siya ay manalangin, nasabi niya ay huwag uulan, magsarado ang langit, hindi po uulan. Nung kung siya ay lumuhod ng 7 beses ang nagpray, pagkatapos nabuksan ng langit, bumagsak ang ulan. At ito po ang pinakamatindi na ginawa niya, mga kapatid. Nung kung siya ay nanalangin ng alas 3, bumaba po ang apoy at tinupok po ang mga handog. So kung titingnan natin mga kapatid, ito pong si Elijah is a great man of God na talagang makikita natin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ano mang kanyang i-declare nangyayari, ano mang kanyang sabihin, ito ay nagaganap. Yung kanyang pinagpe-pray, nabubuhay ang patay, gumagaling ang may sakit. Lahat ng kanyang propesiya nagkakatotoo. Nakakausap niya ang Diyos ng face to face. Siya po ay nagkaroon ng isang matinding problema at siya po ay nanghina nang siya po ay maka-encounter ng matinding pagsubok sa kanyang buhay hanggang sa dumating po yung punto na siya ay gusto nang mamatay. Sino po dito ang nakaisip na nang siya ay makakaroon ng mga problema at mga pagsubok ay sinabi niya, Lord, kunin mo na ako, ayoko na kasi maraming naniningil sa iyo. Yung pag sinabi mo na sa Diyos, Lord, gusto ko nang mamatay, sino na nag-pray ng ganon? Nung siya ay magkaroon ng matinding problema at matinding pagsubok, ay gusto na niyang siya kunin na ni Lord. Sabihin ko sa yung katabi, kapatid, gutom lang yan. Pakulang ka lang sa tulog. Pagod lang yan, baka kailangan mo lang magpahinga. Alam niyo po si Elijah, mga kapatid, ay isang man of God, pero dumating po yung time na siya po ay na-depress. Siya po din ay nanghina. Eh, isipin mo ha, kung si Elijah, nakakausap niya ng Lord face to face, pag nag-pray, bumababa ang apoy, umuulan, nabubuhay ang mga patay. Pero nung magkaroon siya ng mga pagsubok at problema, ay parang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, parang nakalimutan niya. At pagkatapos ay gusto niya niyang mamatay. Kaya hindi exempted ang sino man sa atin. Kapag tayo ay inatake ng depression, kapag tayo ay inatake ng lungkot, pag tayo ay inatake ng mga problema, at tayo, mga kapatid, ay mag-isa lang, po pwedeng makaisip din tayo ng ganyan. Eh kung si Elijah nga, mga kapatid, sabi ng Bible, sabi ni James, si Elijah ay tao rin kagaya natin. So, sino ditong hindi tao? Sino ditong robot? Sino ditong inaamin niya tao siya? So, ibig sabihin, yung nangyari kay Elijah ay pwede rin maranasan din natin lahat. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, marami mga Kristiyano nagsusuicide. Marami mga Kristiyano tumatalon din sa tulay. Kung ano-anong naiisip, pagka nag-iisa, kung hindi blade, tulay, martailit, pardible, aspile, lubid. Pero sa oras na ito, mga kapatid, pag-uusapan po natin sa story na ito, how to finish strong. Bakit? Sapagkat marami po na nag-umpisa na siglang-sigla, apoy na apoy, on fire, revive, pero natatapos po sila na yung iba po ay talagang lumaypay. Yung iba po ay na-backslide. Yung iba po tumalikod. Dati ang init-init nila sa Panginoon, nagse-serve kay God. Pero ngayon, bumalik na sa dati. Marami po ako mga kakilala, talaga matindi po sila sa healing, sa mga deliverance. Nagmi-minister po sila, talagang matindi. Na-amaze po ako sa kanila. Pero nakakalungkot dahil ang iba po sa kanila ay na-backslide na, hindi po na sila nagpatuloy nang sila po ay maka-encounter ng mga pagsubok at ng mga problema sa buhay. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, we are not exempted sa mga problema at mga pagsubok na dumarating sa buhay. Mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan ka man o wala, born again ka man o hindi, Kristiyano ka man o hindi, unbeliever ka man or believer, kapatid, you are not exempted sa mga problema. Eh gano'n pala, pastor, bakit pa kinakailangan nating tayo lumapit kay Lord at tayo mag-born again, at tayo ay maging isang Kristiyano, at tayo magkaroon ng relationship kay God? Eh parehas din lang naman pala may pagsubok. Tatanungin ko po kayo, anong gusto ninyo? Pagsubok na may Diyos o pagsubok na wala si Lord? Doon na tayo sa pagsubok na kasama natin ang Diyos.
Dahil kapag sama natin ang Diyos, may milagro at may himala na gagawin si Lord sa mga buhay natin. Amen? Basta't kasama natin si Lord sa buhay natin, God will perform a miracle in our lives. Pinatunayan na po yan sa history ng Bible, and I do believe Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ngayon, paano po tayo makakatapos ng maayos at matatag pa rin at malakas pa rin sa kabila ng mga problema? Nung pong nakaraan, 2020, ang dami po natin mga na-encounter. Sumabog ang bulkang Taal, nagkaroon po ng mga lockdown, at marami tayong mga na-stop ang business, yung iba nawala ng trabaho. Pero yung mga taong nagtiwala, nanalig sa Diyos, at naghawak salita ng Diyos, hindi pinabayaan ng Panginoon. Merong pagsubok pero nakatayo ka pa rin, naging matatag ka pa rin. At nakita mo, nag-provide si Lord nung lockdown hanggang sa matapos ang December. Nakita mo yung kasaganaan, yung provision ni Lord. I believe this year 2021, mas matindi pa ang gagawin ni Lord. Nung year 2020 is a year of preparation. Pinapatatag ka, tinuturuan ka ng Panginoon kung paano tumibay. And I believe, yung mga natutunan mo sa loob po ng panahon kayo ay lockdown, nag-aaral, nagpe-pray, nagsisik kay God, ito ay application nung pong mga natutunan natin nung year 2020. I believe this year 2021, maganda ang gagawin ni Lord. Ngayon, para po tayo ay makatapos ng strong, at hindi tayo mabackslide, at hindi tayo manghina, at hindi tayo mawala sa line ng pagsiserve kay Lord, hindi tayo mawala sa line ng calling sa atin ni God. Meron pong tatlong secret ako i-share sa inyo from this passage, how to finish strong. Dahil marami po, kahit sabihin natin mga great men of God, pero sila po ay nabackslide. Marami pong mga great revivalists nung unang panahon na hinangaan at kinilala ng buong mundo dahil sa mga matitinding mga miracle na ginawa nila sa harapan ng mga tao. Pero sila po ay mga nabackslide at sila po ay tumalikod at yung pong iba ay bumalik pa nga po sa kasalanan. Bakit nangyayari yun? Bakit natapos sila na worse ang naging ending ng kalambuhay? Hindi ganyan ang gustong maging ending ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, happy ending ang maging buhay mo. Now, dito, tatlong secret how to finish strong. Number one, avoid listening to the negative people. If you want to finish strong, you must avoid listening to the negative people. Ilan po sa atin dito ang meron kayong magandang plano sa buhay ninyo. Meron kayong magandang plano sa inyong future. Meron kayong magandang plano para sa inyong mga anak. Meron kayong magandang plano sa inyong business. Isang umaga, nagising kayo, inspired kayo dahil sa message ni Lord. O kaya, ang ganda nung inyong na-meditate. Ito ang gusto nyong gawin. Ito ang gusto nyong puntahan. Ito ang gusto nyong establish. Kaya lamang merong taong nagsalita ng, ay, naku, hindi matutupad yan. Parehas din yan. Ay, naku, malulugi ka lang. Ay, naku, walang mangyayari. Ay, ganun din yan. At biglang yung excitement ay nawala sa puso po ninyo. Kayo po ay naging biktima ng Jezebel spirit. Tingnan ninyo, ano po ba ang nangyari? Challenge ni Elijah yung pong mga propeta ni Baal. Noong time na yun, wala pong maglakas ng loob na humarap sa mga propeta ni Baal kasi nga po, sila po ay back up ng queen at saka ng king. Kaya inutusan ni Lord si Elijah na pumunta doon sa Mount Carmel para ipakita kung sino talaga yung tunay na Diyos. Sumunod naman si Elijah. Ngayon, sabi ni Propeta Elijah, sige, tayo mag-contest kung sino ang Diyos na magpapababa ng apoy. Yun ang tunay na Diyos. Yung mga propeta ni Baal, hindi naman nakapagpababa ng apoy. Nung mag-pray si Elijah, immediately, bumaba po yung fire of God. At nakita ng mga tao kung sino ang tunay na Diyos at nakilala nila. At sabi niya, si Yahweh ang tunay na Diyos. So, right after that, sinabi ni Elijah, dakipin ninyo ang mga propeta ni Baal. Yung mga, mga nagtuturo ng mga false teaching sa mga tao, dakipin niyo yan. Tapos patayin niyo sila. Iniutos ng Panginoon. Ngayon, pag-uwi ni Ahab, nagsabi doon sa kanyang misis, nako, nagkwento. Alam niyo minsan, kapag ang isang bagay ay kinukwento natin sa tao na hindi maayos yung pagkukwento natin,
po pwedeng ito ay makapag-trigger sa isang tao para makapag-create ito ng anger sa kanya. Diba? Kadali-dali namang sabihin ng asawa siguro na, alam mo, si Yahweh talaga ang tunay na Diyos. Siya pala talaga, hindi si Baal. Pwede naman sabihin niyo yun sa kanyang misis. Siguro ay pag-uwi. Alam mo, nakakainis talaga yan si Elijah. Biro mo, ipinapatay yung mga propeta natin. Wala na tayong prophet. Di siyempre magagalit nga yung si Jezebel. So, minsan, kapag mali ang binibitawang salita ng isang tao, it can create anger, trouble sa pamilya. Pansinin ninyo itong si Jezebel, bigla po siyang nagalit at ang sabi niya, sumulat siya, nagpadala siya ng message kay Elijah. Sabi niya, ito rin at sa oras na ito, pag hindi kita napatay, paparusahan ako ng aking Diyos, yung mga Diyos na sinasamba nila. At ano po ang nangyaring kasunod? Basahin po ninyo kasunod na verse. 3 and 4. Ano ang sabi? Natakot. Sino? Si Elijah. Grabe, ano? Bakit siya natakot? Kapag nag-pray siya, bumababa ang apoy. Naalala ninyo minsan nung siya ay nasa bundok, hinahanap siya ng mga sundalo ni Ahab, 50 yun, nung sabihin niya na, kung ako talaga lingkod ng Diyos, umulan ng apoy at tupukin kayong lahat. And immediately, umulan nga ng apoy, patay. Meron na namang pangalawang sundalong grupo, sinusundo uli siya. Tapos gano'n naman ginawa niya, kung ako talaga lingkod ng Diyos, umulan ng apoy at tupukin kayong lahat. Nagawa niya yun. Pero bakit sa puntong ito, mga kapatid, ay hindi niya nagawa sapagkat siya po'y naunahan ng takot. If you always listening to the negative people, kapag ka po kayo ay nagbubukas ng inyong pong Facebook o nanonood kayo sa YouTube, ano ang paborito ninyong pakinggan? Social media, live stream media, o mga vlogger, doon lang kayo nagdidepende ng inyong pong information, you will become a victim ng mga negative words and negative news. At kapag ka po ito ay na-absorb ninyo, ito ay nag-create ng fear. Ilan po sa atin ang natakot ng sobra nung unang ibaba yung lockdown. Ang dami pong mga kung ano ng mga balita, mga tataka na daw ng mga 666, magwawakas na daw po ang mundo, katapusan na daw. Hindi pa ho katapusan, 15 pa lang nung nag-lockdown ho yun. Katapusan na. Pero hanggang ngayon, okay pa rin naman ang lahat. Everything is fine at ang dami po nating miracle na naranasan sa ating buhay. At kapapakinig na natin ang kapapakinig sa balita na ito ang namatay, ganito na ang mga namatay, padami ng padami ang namamatay, nag-create ito ng fear sa puso natin. At ang dami na nating hindi nagagawa because of that. Yung iba ayaw nang lumabas ng bahay. Yung ibang mga church ayaw nang mag-service. Natakot, pati lahat ng mga Kristiyano ayaw na rin lumabas. Alam niyo po mga kapatid, when we allow negative words to roar, yun laging umalingaw-ngaw ng umalingaw-ngaw, ito ay mag-create sa atin ng fear. And you know, fear can paralyze your life. Fear can paralyze your dreams. Fear can paralyze your future. At yung fear, yun ang sumira sa diskarte ni Elijah. Kita ninyo, nung marinig niya, ano ang kasunod na nangyari, siya po ay nag-back out. Siya ay nawala ng gana. Siya ay tumalikod. Kaya para ho hindi tayo madaig ng takot, ang lagi nating pakinggan ay yung mga positibong salita na nagmumula sa salita ng Diyos. Yung mga word of encouragement that can strengthen our soul and our spirit. Kaya if you always listening dun sa mga chismosong tao, sa mga mahilig magsalita ng mga negative, someday you will become a negative person. Kapag lagi kang nakikinig sa mga taong negatibo ang sinasabing salita. Kung ikaw ay estudyante, nangangarap ka maging doktor someday, o magiging engineer or architect, at sabihin ng iyong pinsan, nako, hindi ka makakatapos, ay magkakasawa ka lang, ay nako, wala kayong pera, nako. Alam niyo po, do not listen to the negative people, or else you will paralyze. Kaya para hindi maparalisa ang buhay mo, para hindi ma-stack up ang buhay mo, avoid listening to the negative people. Ngayon, meron naman po tinatawag na two kinds of criticism. Yung destructive criticism at saka po yung constructive. Ngayon, kapag ka sinasabi sa iyo na para naman ikaw ay umunlad ng buhay, mag-aral ka naman. Ikaw naman ay magsipag sa pag-aaral at magsipag sa paghahanap buhay para lalong umangat ang iyong buhay. Ano po ba yun? Constructive o destructive? That is constructive.
Pero pag sinabi, nako, kung pagbabasa mo ng Bible, masisira lang ang ulo mo diyan. Nako, baka ikaw ay mabaliw. And that is destructive and do not listen to them. So, kung meron ka mang pakikinggan, papansinin yung constructive. Pag sinabi sa iyong nanay mo, anak, unahin mo ng pag-aaral, wala mo ng mga ligaw-ligaw, focus on your studies. What is that? Constructive or destructive? That is constructive. Pero pagka ikaw ay mag-business, mag-i-establish mo na negosyo, at sasabihin sa inyo yung mga kasambahay, nako, huwag ka nang mag-business ng ganyan. Nako, malulugi ka lang na lockdown ngayon, taghirap, crisis, and that is destructive. Kapag ka lagi kang nakikinig sa mga negative people, tandaan mo, wala kang mararating sa iyong buhay. Wala kang ma-achieve. So, avoid listening to the negative people. Ano po ang nangyari sa bansang Israel? Noong pong sana ay pupunta na sila sa Kanaan para ito po ay kanilang i-conquer. Di ba si Moses ay nagsugo ng mga spy? Pag binasa nyo sa Book of Number, chapter 13 at saka chapter 14, nagsugo si Moses ng mga spy para ispayan yung lugar na kanila pupuntahan doon sa Jericho. Tapos bumalik yung pong 12 at nag-report yung 10. Una muna yung maganda, pero pagdating doon sa dulo ay puro negative na. Nako, ay puro higanti pala ang mga tao doon. Nako, hindi pala tayo mananalo sa kanila kasi ang lalaki nila, para lang tayong tipakulong. Kita ninyo po, yung pong mga bansang Israel ay mas pinakinggan nila yung mga negative people, yung report nila. And you know what happened? Na-paralyze sila. At pag binasa ninyo po, sa chapter 14 ng Book of Number, gusto na nilang bumalik. Lalo sa verse 14 ng Numbers chapter 14 verse 4. Gusto na nila ulit bumalik sa Egypt. Marami pong mga tao na kapag po sila ay nakikinig sa mga negative person, minsan gusto nila mag-back out, mag-quit, at bumalik sa dati nilang buhay. Bumalik sa dati nilang mga pinanggalingang buhay, lumang pamumuhay. Ngayon, ganun din po ang nangyari nung panahon po ni King Saul. Ano po ang nangyari ba nung panahon ni King Saul? Pag binasa ninyo po yung 1 Samuel, chapter 17, 10 and 11, si Goliath ay naghahamon na pumili ang bansang Israel ng lalabanan. At yung ilalaban sa kanya, pag natalo, ay anong mangyayari? Pag natalo ko siya, alipin namin kayo. Pag natalo kami, natalo ako, nung itatapat nyo sa akin, kami alipin ninyo. Daldal ng daldal si Goliath sa loob ng 4 na pong araw. Imagine nyo, 40 days na yun lang yung pinakikinggan mo. Imagine kung sa loob ng buong panahon, wala kang ibang pinakikinggan kundi ilan na ang namatay sa buong mundo. Anong mangyayari sa buhay mo? Di po, matatakot ka. Pakinggan mo na lang ilan na ang gumaling. Pag ba, lagi nabibilangan mo kung ilan ang namatay. Pakinggan mo ilan na ang gumaling. Ang lagi mong tingnan ay yung mga positibong bagay na ginagawa ng Diyos. Alam niyo po, nung marinig daw po ito ni Saul, anong nangyari? Siya po ay natakot. Kaya, when you always listen to the negative people, matatakot ka lang eh. At dahil doon, kay laki-laking tao, hari pa naman siya pa naman pinakamatangkad sa Israel. Pero alam niyo po, nabahag at natakot siya dahil naunahan siya ng mga salita na negative words. Kaya pag sa umaga, pagising mo, naunahan ka ng balita sa TV, naunahan ka ng balita sa Facebook, naunahan ka ng balita sa YouTube, at hindi ka naunang mag-meditate ng Word of God, tandaan mo, yung buong maghapon mo ay mababalot ka ng takot. Sa kabilang banda, pagising mo ng umaga, ay nauna ang salita ng Diyos na itanim mo sa iyong puso at isip, meron kang tapang, meron kang lakas ng loob na harapin ang buong maghapon. At kapag ito'y ginagawa mo daily, matatapos mo ang taong ito nang ikaw ay mayroong lakas at sigla. Pangalawa, na secret, how to finish strong, ito. Be with the person who will stay with you or who will help you in times of trouble. Ikaw ay humanap ng mga tao na sasamahan ka, tutulungan ka kung ikaw ay nasa panahon na ikaw ay may problema. Marami pong mga tao na pwede nating makasalamuha sa mga kasayahan, sa mga happenings, lalo na pagka-party or birthday party, o lalo na pagkakainan, o lalo na kapag yung mga enjoyments. Ang daming sasama sa iyo. Pero kapag ikaw ay nasa gitna na ng problema at nasa gitna ka ng pagsubok,
pili lamang yung mga taong talagang sasama at pili lang talaga yung taong dadamay sa iyo kapag ka ikaw ay nasa panahon ng problema. Basahin po natin itong verse 4 and verse 5. Nung matakot si Elijah, ano po ang nangyari? Siya daw po ay tumakbo. Pumunta siya sa Judah. At pagkatapos nung po siya nandoon, ano po ang nangyari? Pansinin ninyo yung verse 4. Ano ang nangyari? Iniwanan daw po niya ang kanyang kasamahan. Iniwanan niya yung kanyang kabady-bady. Iniwanan niya ang kanyang kapartner. Sino dito ang merong best friend? May alalay, merong laging kasama pag namamalingki, pagka meron kayong mga personal problems, sinasabi niyo sa kanya, yung mga taong trusted person. Hindi naman kinakailangan laging educated dapat siya. Hindi naman kinakailangan laging dapat siya kilala sa lipunan. Hindi naman dapat lagi siya dapat merong mataas na pinag-aralan. Ang kailangan, nakakaunawa at nakakaintindi sa iyong sitwasyon. Ang dami naman, mataas na pinag-aralan, may katungkulan sa kung saan, hindi ka naman naiintindihan. Ang problema ni Elijah, ito na nga yung tao na dadamay sa kanya doon sa gitna ng kanyang dusa at gitna ng kanyang pain na dinadaanan. Pinauwi pa, pinalayas pa. Uwi ka na sa inyo. At siya po ay pumunta sa ilang. Alam niyo po mga kapatid, mas kailangan natin ng karamay at mas kailangan natin ng kasama kapag tayo ay nasa gitna ng problema. Sabihin mo sa iyong katabi, mas kailangan mo ng kadamay, mas kailangan mo ng tao na magpapalakas sa iyo kapag may problema ka. Huwag mo silang itaboy. Huwag mo silang palayasin. Doon pa nga mo siya dapat sabihin, mas kailangan kita ngayon. Please stay with me. Kailangan ko na mag-encourage sa aking tabi. Na pagka nakikita mong ako iinom na ng baygon, iyong hablutin yun at para hindi ako matuloy na uminom noon. Diba? Alam nyo, saan pumunta si Elijah? Sa ilang. Ano ba ang ilang? Ilang is a desolate place. At nung nag-iisa na siya, ano na ngayon ang pumasok sa kanyang isip? Kung siguro may nagbulong na sa kanya. Alam mo, demonyo, di ba? Nandun siya sa ilang. Si Jesus nga, nandun doon sa wilderness. Ibig sabihin, desolate place. Napakalungkot. Wala kang ibang naririnig, kundi kung ano-anong mga tinig ng kaaway. Di ba si Jesus nung mag-fasting, nasa wilderness din, kung ano-ano din pumasok sa kanyang isip. Yung tinapay, gawin mong bato. Ano pa, nawiwirdo. Minsan kung ano napasok sa iyong isip, yung tinapay, nagmumukhang bato na. Yung bato, parang tinapay ng hintingin. Tapos, alam niyo, minsan binulungan siya ng Satanas na tumalon siya doon sa mataas na building para mamatay na siya. Kita po ninyo, pagka nandoon ka sa isang place na desolate place na wala kang ibang taong kausap, pwedeng ang demonyo kausapin ka. Pansinin niyo, nandoon siya, mag-isa, anong sabi niya? Anong dasal, naging dasal niya? Sabihin niyo kung anong dasal niya. Anong prayer ni Elijah nung siya nasa wilderness? Gusto niya lang mamatay. Kung ikaw ay normal, matinong tao na sa katinuan pa, magpe-pray ka ba ng gano'n? Hindi niyo ba napapansin gusto na pala niyang mamatay. Bakit pa siya tumakbo? Bakit pa siya tumakbo? Bakit siya tumakbo? Dahil sabi ni Jezebel, papatayin kita! Kaya siya tumakbo. Tapos nung siya nasa ilang na, sabi niya, Lord, gusto ko pong mamatay. Siguro kung si Lord magsasalita ng gusto mo palang mamatay, ba't ka ba tumakbo? Sana nagpapugod ka na lang ng ulo kay Jezebel. Alam niyo po mga kapatid, ganito po yan Minsan tayo, sa buhay po natin, kung ano-ano na yung mga napasok sa ating isip, kung ano-ano na yung mga naiisip natin, mga negatibo. Kaya kailangan natin minsan ng kapartner. Kailangan natin minsan ng mga taong iintindi sa kalagayan natin na sila ay mag-i-encourage sa atin pag tayo ay nangihina. Hindi yung sasabihin sa iyo na, sige, mag-inuman na tayo, maglasingan tayo. O kaya, hiwalayan mo na yung asawa mo. O kaya, tumalong ka na sa building. Hindi ganun ang ipapayo dapat. Kundi yung mga tao na magbibigay sa iyo ng kalakasan and encouragement. Kaya lamang, paano siya mapapalakas ng tao ay pinalayas niya. Sino ba yung tao na kanyang pinaalis na yon? Yung taong yon, mga kapatid, yung pagka siya may kailangan, abutin mo ito, kunin mo, di ba? Lagi niya sinusugo yun. Yung lagi nakakatulong niya. Kung saan man siya pumunta, pag nahihirapan, may tagabuhat siya. Yung talagang katulong niya, na faithful sa kanya. Kaya lang yung taong yun, na dapat sana'y matutulungan siya nung oras na siya'y nadidepress, kaya lamang pinaalis niya. Wala. Sino magpapalakas sa'yo? Basahin ninyo po yung Ecclesiastes
chapter 4, verse 9 and 10. Anong sabi? Two are better than one. Ang dalawa ay mainam isa sa isa. Kasi pag ang isa ay nanghina at natumba, mayroong magtatayo. Kawawa ang nag-iisa. Kapag siya'y nanghihina, walang magtitindig sa kanya. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang bawat isa sa atin para tayo ay lumakas. Kasi minsan, ako sa kanya, masungit siya Di ba? May isang gano'n, no? Alam niyo po, meron pong endangered species na ang pangalan po ng hayop na maliit lang na hayop na parang kuneho siya na maliit. Yan po ay nabubuhay sa mga malalamig na lugar, yung porcupine animal. Nakita niyo po ba kayo nun? Yung matitinik, yung matutulis na parang may mga pako na ganito lang siya kalaki. Ngayon po, para po sila hindi mamatay, ang ginagawa po nila, sila po ay nagdidikit-dikit kasi nabubuhay po sila sa yelo doon na sa mga yelong lugar. Kaya lang, pag nagdidikit-dikit po sila na natutusok nila ang isa't isa. So, dahil natutusok nila yung isa't isa, ang gagawin po nila, naghihiwalay sila dahil nagkakasakitan sila. Kaya lamang po, ito ang dilema. Pag sila po ay naghihiwalay, sila po ay aatakihin ng lamig. So ngayon, pag sila po ay nalalamigan ng yelo, may tendency na sila po ay mamatay. So ano pong gagawin nila? Kinakailangan lang magdikit-dikit sila sa isa't isa para mainitan nila ang kanilang mga sarili para nang sa gayon ay ma-preserve ang buhay nila at matalo nila yung lamig para hindi po sila mamatay. Ngayon din po mga kapatid, anong message dito sa ating buhay? Kahit nasusugatan o minsan nasasaktan natin ang isa't isa, even we hurt each other, we need one another. Dahil kung hindi, tayo ay magiging endangered species. Kapag may pagsubok at kapag may problema, mas higit natin kailangan ng kasama. At ito po yung pangatlong lesson na matututunan natin sa buhay po ni Elijah. Ano po yung number 1? Secret. How to finish strong. Avoid listening to the negative people. Kaya kung may mga plano ka ngayong 2021, makinig ka lamang doon sa mga taong magbibigay ng encouragement sa iyo para ma-fulfill mo yung dreams mo this year 2021. And avoid listening negative people. Pangalawa, ito, be with the person who will stay with you in times of trouble, who will encourage you when you are down. Kailangan mo yung mga taong yan. At ito po yung pangatlo, mga kapatid. Ano po ang sabi? Doon sa 5. Siya po ay natulog. Nung po siya ay natulog, ano po ang nangyari? Ginising po siya. Kaya ang mga tao po na minsan kulang sa tulog, kung ano-ano napasok sa isip, kung ano-anong mga naglalaro sa isip. So yung pala, pagod lang pala yun. Yung pala ay nadidepress lang siya na kailangan lamang niyang matulog. Minsan, may nagpa-minister po sa akin ng deliverance. Hindi, kung ano-ano na, ginamit na apoy, lahat na, asin, mantika, lahat na, walang reaksyon. Walang manifestation. Kinausap ko, ano bang nangyayari sa iyo? Ano bang yung pinagdadaanan? Sabi ni Pastor, ilang araw na po ako hindi natutulog. Ay, nako, uyat lang pala yan. Hindi pala dumindi yan. Kailangan mo lang itulog. Matulog ka at ikaw ay magpahinga kasi pagod ka lang. Alam niyo po, right after niyang matulog, yun, tumino ang kanyang isip. Kasi pagka isang tao, kulang na sa tulog, kung ano-ano nang napasok sa kanyang isip, maluwag na ang tornilyo, kumbaga. So, kinakailangan matulog. Pangalawa, pag ikaw ay nadidepress, kailangan mong kumain. Sabihin mo sa iyong katabi, kumain ka ng ayos. Ito po yung pangatlo, ha? Feed your soul with spiritual nourishment. Ngayon, kapag sinabi po nating self, hindi lamang po ito kumakatawan sa ating spirito. Kasama po dito ang ating kaluluwa, kasama ang ating katawan. Dapat po ay balance. Kung pinapakain natin ang ating physical, bakit kinakailangan natin pakainin ang ating katawan, physical? Para po tayo ay magkaroon ng lakas. Kung ikaw ay 5 araw na hindi kumakain, tiyak na manghihina ka. At kung tuloy-tuloy kang hindi kakain, tiyak madadali ang buhay mo. Baka hindi mo na matapos itong 2021, kunin ka na ni Lord. Kinakailangan, alagaan natin ang ating physical body. Kasi kahit pa gusto ni Lord na may gawin pa siya sa buhay mo, gusto pa ni Lord na gamitin ka pa niya, pero kung ang katawan mo, ang physical mo ay mahina, ay baka kunin ka na talaga ni Lord.
So, ibig sabihin, our body is a temple of God so that we must take care ourselves. Kailangan alagaan din natin ito. Kung ikaw ay pagod, ikaw ay magpahinga. Naalala niyo kung paano si Jesus alis at dating yung mga tao? Sabi sa Mark chapter 6, verse 30 and 31, hindi na sila makakain, hindi na din daw po sila makapagpahinga. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, let's go to a solitary place and take some rest. Ang trabaho ay hindi nauubos. Ang trabaho ay hindi yan natatapos. Laging ang trabaho ay nandyan. Ang gawain lahat nandyan. Kahit ministry, hindi natatapos. Laging nandyan. At padami pa nga ng padami ang mga tao kini-minister. Pero, kinakailangan para ma-fulfill natin yung ating mission, kinakailangan na tayo din ay magpahinga. Kagaya ni Jesus, siya ay nagpahinga. Kaya nga merong 6 na araw para ikaw ay magtrabaho at sa ika-7 araw, ikaw ay magpapahinga. Ano po ang purpose nun? 3 ang concern ni Lord. Una, ang iyong physical body. Kinakailangan ma-rejuvenate ang ating strength. Kinakailangan tayo po ay magkaroon po ng panibagong sigla. Kita ninyo kung ang makina hindi pagpapahingahin, mag-overheat yan. Magkakaroon ng sira. Ganoon din po tayo mga kapatid. Kung ang mga makina pinagpapahinga, pinapatay para hindi mag-overheat, yung ating katawan, kinakailangan ding magpahinga sa presence ni Lord. Kaya meron pong tinatawag na ika-7 araw, doon tayo magpapahinga. Now, pangalawa, yung pong ating soul, kinakailangan na tayo makapag-meditate ng ayos. Kasi kapag tayo po, ang dami lagi natin ginagawa, pansinin nyo, hindi tayo makapag-meditate. Kung ano-ano nakapagpapasok sa ating isip. Kaya pagka tayo ay nagdesisyon, sablay lagi ang ating decision sa buhay. So, kailangan ng ating kaluluwa ng kapahingahan. Kaya sabi ng Bible, di ba? Matthew chapter 11, verse 28, come to me, those who are burdened and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for I am humble and gentle, and you will find rest for your soul. So ano po ang kailangan natin? Itong pangatlo, feed your soul with spiritual nourishment. Pakainin mo yung kaluluwa ng mga spiritual food. Kailangan ng ating kaluluwa ng kalakasan. At anong pagkain ng kaluluwa? Ano po ang sabi po doon sa Bible? Basahin natin yung 1 King chapter 19 verse 5 to 8. Ginising siya ng angel, siya ay pinakain. Ang tawag po dyan ay natural food. Paglingon niya, nakakita siya ng tinapay, nando daw po sa mainit na bato. Uso na pala nun ng hot pot. Si Lord pala yung nagpauso ng hot pot, hot plate. At pagkatapos natulog uli siya. Pero ginising uli siya ni Lord at pinakain uli. So, ibig sabihin, kapatid, hindi lang ang buhay natin, hindi lang dapat tayo kain-tulog. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan din natin matulog, pero hindi naman dapat ang buhay natin kain-tulog lang ang gagawin natin. Kasi kung kain-tulog lang ang gagawin natin sa year 2021, ay walang mangyayari sa buhay natin. Ginising siya ni Lord. Ano sabi ni Lord sa kanya? Kumain ka, pero kaya ka kakain dahil mahaba pa ang lalakbayin mo. Sabihin mo sa iyong katabi, ingatan mo ang sarili mo, ingatan mo ang pangangatawan mo, dahil malayo pa ang lalakbayin mo. Gagamitin ka pa ni Lord. Sino ditong gustong gamitin pa siya ni Lord? Ngayon, kung gusto mong gamitin ka pa ni Lord, kinakailangan, ingatan mo yung spirit, soul, and body. Dahil kahit gaano ka ka-anointed, pero ang katawan mo ay talagang suko na, hindi na talaga kaya, gagraduate ka na. Ito po si Elijah, talagang gusto niya ng umayaw, talagang suko na talaga, so ready, ayaw mo na Lord, mabuhay. Pero pinakain siya ni Lord. At ano po ang sabi? Sa tulong daw po ng pagkain na kanyang kinain noong oras na yon, nakapaglakbay siya hanggang sa bundok ng Diyos. Kita ninyo, ng 40 days hanggang sa bundok ng Diyos. Na-reach na yung kanyang destination na siya ay full of strength. Ano po ang message natin sa atin, mga kapatid? Ang sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. If you want to reach your destination ng maayos at maluwalhati, if you want to finish the race, if you want to experience the blessing that God has been prepared for His children,
Kinakailangan tapusin mo ang takbuhan. Kinakailangan magpatuloy ka, no turning back. At mangyayari lamang yun, mga kapatid. Matatapos mo lamang na ikaw ay masigla pa rin at malakas pa rin when you feed your soul with spiritual nourishment. Kahit gaano kaganda ng mga plano mo sa buhay, kahit gaano pa kaganda ang iyong mga pangarap, pero kung ang iyong spiritual, ang iyong kaluluwa ay hindi mo papakainin ng salita ng Diyos, baka pag may problema kang na-encounter, ma-discourage ka. Baka pagka may persecution, umayaw ka na. Baka mawalan ka na ng gana. Kaya mga kapatid, yun ang dahilan. Kaya tayo ay nandito ngayon at pinakakain natin ang ating kaluluwa ng mga pagkain spiritual. Ano ang sabi ng Hebrew? Chapter 10, verse 25. Huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, kagaya ginagawa ng iba. Sa halip, palakasin ninyo ang isa't isa, lalo na at nakikita ninyong nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, ito huwag natin kalilimutan sa taong ito. If you want to become successful in your journey this year, 2021, do not forget to feed your soul with spiritual nourishment. Meron kang kalakasan. Meron kang inner strength. Kahit may problema, hindi natin alam kung anong may encounter natin problema. Ngayon pong year 2021, hindi natin alam kung ano pang haharapin natin. Pero kung may salita ka ng Diyos, na dala-dala palagi araw-araw, kung meron kang salita ng Diyos na napapakinggan, yan yung magpapalakas sa'yo. Yan yung magpapatibay sa'yo. At yan yung tutulong sa'yo para makarating ka doon sa finish line ng maluwalhati at malakas. Yung salita ng Diyos, dito ang ating staff. Dito yung ating tungkod. Di ba yung mga shepherd, may tungkod din yan. Kasi pag umakit sa bundok minsan parang mapapaatras na sila at matutumba na. Pero yung staff nila, yun yung kanilang magiging support sa kanila para sila makatindig. Ganyan din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos will become a rod for you para hindi ka matumba. Kaya, kung may word ka ni Lord, hindi ka matutumba this year, 2021. Come on, let's arise dahil malayo pa ang ating lalakbayin. Tumindig tayo, mga kapatid, sapagkat malayo pa ang ating lalakbayin. Sa oras na ito, dumulog tayo sa Panginoon. At tayo po ay magpakumbaba. Kung naisip na natin, minsan, pag nasa gitna tayo na nape-pressure tayo at marami tayong mga pagsubok, tayo po mga kapatid ay nakakaisip na ng hindi magandang isip. Minsan nasasabi natin, Lord, gusto ko na mamatay, kunin mo na ako, kapatid. Humingi tayo ng tawad kay Lord. Kapag sinasabi natin, Lord, gusto ko nang mamatay, that is spiritual suicide. Kaya ka nabubuhay ngayon because you have a divine appointment, you have a divine assignment na kailangan mong tapusin. Aalis ka lang sa mundong ito kung tapos mo na ang mission mo sa buhay. Na pagharap mo sa Panginoon, sasabihin sa ni Lord, Thou art good and faithful servant. Kaya habang nabubuhay ka, kailangan natin ng kalakasan ni Lord. Kailangan natin ng tulong ni Lord. May mga panahon ba sa buhay mo na na-pressure ka, nahirapan ka, nasa gitna ka ng pagsubok, na naisip mo na parang tapusin ang buhay na ito? Gusto mo nang wakasan. Minsan gusto natin ang immediate solution sa problema. Pero inallow ni Lord na harapin mo yan dahil alam ni Lord kaya mo yan. The Bible says, walang pagsubok, pinaharap sa iyo si Lord na hindi mo kaya. Tapat si Lord at hindi kanya susubukin ng higit sa iyong kaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan niyo. Nandyan si Lord, kapatid. Kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay nalulupaypay, kung ang iyong pananampalataya nakakatulog, sinasabi palagi sa iyo ng Panginoon, anak, wake up. Kung ikaw ay nanghihina, nandyan si Lord, may provision, sinusupply yung mga pangailangan kagaya ni Elijah. God wants you to finish your race. So bow your head, pray to God, invite the Holy Spirit to give you a supernatural strength. Aminin mo sa iyong sarili that apart from God,
can do nothing. Kung wala si Lord, hindi mo kayang tapusin ang takbuhin ng maayos at payapa. Kaya kung gusto mo na matapos ang takbuhin mo sa buhay ng maluwalhati, just invite the Lord. Invite the presence of the Holy Spirit. It is not by might nor by power, but by my Spirit, say the Lord. Kailangan natin si Lord sa ating journey. Thank you so much. Pwede ba tayo manalangin? Ilagay natin ating kamay sa ating puso. Bigkasin po ninyo ang panalangin ito. At sabihin po natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa akin ng kaliwanagan kung paano ko tapusin ng maayos ang aking takbuhin sa buhay. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pag-aalinlangan at sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking buhay. Mula ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Pinaghahari kita sa aking buhay. Kasama kita, Panginoon, sa takbuhin ng buhay. Matatapos ko ang takbuhin ng buhay ng maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin para sa inyo. Lord, continue to bless these people. Salamat. Tunay nga na napakabuti mo sa kanilang buhay. Hindi mo sila binababayaan. Patuloy kang nagsusustain ng lahat ng bagay na kailangan nila. Continue to guide them. Lord, I declare miracle sa kanilang buhay. Kung sila'y pumunta dito na may mga magbibigat na problema, pagsubok, karamdaman, I declare miracle sa kanilang buhay. At sa lahat po ng mga nanonood sa live stream nito sa different part of the world, I declare right now, God's miracle, God's provision, God's healing and deliverance. Those people who needs deliverance right now, I declare God's anointing be upon you in Jesus' mighty name. I declare God's breakthrough sa iyong buhay, spiritual breakthrough, financial breakthrough, breakthrough sa iyong business, sa iyong pag-aaral, sa iyong career. I declare right now, mangyari ito sa buhay mo. In Jesus' name. Maraming salamat po. This is our prayer. Lahat ng mapagtagumpay na anak ng Diyos, magsabi ng Amen. So, God bless po sa inyong lahat, mga